Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik ay nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol po sa dalawa. And for tonight's Kim Pao update, kapansin-pansin po na yung boses po ni Kim Chu ay malat dito sa Showtime. Napansin din po yan ng mga fans and yung iba ay nag-aalala kay Kim and sinasabing pahinga din pag may time. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang pindutin nyo ang subscribe button at notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita. So, eto na nga po guys. Si Kim Chu, kanina, yung boses niya, halata pong malat. Kumbaga ay kung hindi po maagapan, hindi po gagamutin, magdedire-diretso po ito ilang araw. Masakit din po yan sa lalamunan at baka nga raw po makaapekto pa ito sa trabaho ni Kim. Nagsisimula pa naman na po yung kanilang shooting. Ito nga po si Kim Chu at si Paolo ay pinopromote na din ang kanilang upcoming movie. Hindi man sila magkasama sa event ni Paolo, sa Showtime, sa ASA, pinopromote ni Kim Chu ang My Love Will Make You Disappear. Kanina nga, nabanggit din po yan ni Kim Chu. Sabi pa nga niya, nag-disappear na kasi ngayon nga po dapat taon yan natin mapapanood. Pero wala na-postponed kaya next year pa. Anyway, dahil simula na po yung taping nila, nag-worry po sila kay Kimi. Baka nga daw pati hosting sa Showtime maapektuhan. So, alam na daw this kapag sa mga susunod na araw hindi natin makita si Kimi sa Showtime. Baka sick leave kasi halata naman daw na may sakit itong si Kim Chu. Pero, may nasaga po tayong chika na si Paolo Avellino naman ay todo alaga naman si Kimi. Aware siya dito sa nararamdaman ni Kim Chu. Kaya inaalagaan niya si Kimi. Para nga naman hindi po lumala and thankful naman po ang mga fans kay Paulo kasi nandyan siya to take care of Kimi. Mabuti na nga lang at nariyan daw po si Paulo bukod po sa kanyang family, bukod sa family ni Kim, may mag-aalaga po sa kanya. Panigurado naman daw di hahayaan ni Paulo si Kim dahil mahal na mahal niya ito. So, sana nga malat lang ng boses po paano kaya kung may sipon itong si Kim Chu kaya ganyan yung boses niya ngayon, naku sana po ay gumaling na agad si Kimi. Or pwede rin sa sobrang dami po niyang ganap sa panay po ang salita niya, sigaw, ay napagod yung boses niya, 'di ba? Baka uminom siya ng tubig na malamig kaya naapektuhan yung boses niya. So, halatang halata dito sa Showtime and ang ipinangangamba po ng ilan na mga fans is baka lumala pa. Kaya dapat ay maagapan na daw. Samantala sa kabilang balita naman, speaking of ganaps ng Kim Pao, so nung nakaraan, 'di ba? 4 and 5 meron pong ganap si Paulo Avellino sa Okada, sa Mega Ultra Expo. Kasama nga po niya, natutuwa po ang mga fans kasi napaka-open na daw po ngayon ni Paulo. And tumatapang na din. So, gusto po nila nung kumanta si Paulo ng Everything na kung saan yung lyrics po ang lyrics po ay it's you, ay tumuro po siya sa camera. Tinuturo po niya yung camera. Which is, sa instinct natin, ang tinutukoy niyang everything, everything sa buhay niya ay si Kim Chu. And ganun din naman po ginawa ni Kim Chu nung nakaraan. Parehas talaga sila. Parehas po talaga galawan, sinasagot ng dalawa. Si Kim Chu din nung nakaraan, tinuturo din si camera. Yung sinasabayan po niya yung kanta na In Love Na Ako Sa'yo. Meron ka bang O, di ba pati si Kimi, meron na rin pong sariling mundo habang nagsasalita si Kuya Bonga. Siya naman ito sinasabi ng kanta at sinasabing in love na sa'yo, sabay turo sa camera. Nako, alam na din kung sino po ang tinutukoy niya, di ba? Kanta yan ni Bestie pati, no?
Grabe ang low-key lang po no ng kanila pong pag-amin. Basta tayo, super happy po tayo sa pinapakita po ng Kim Pao. What you see is what you get naman. Hindi tulad nung iba guys na alam niyo yun, halatang nagmamarket lang. Naalala ko na naman, meron akong napanood na kung saan ang Kim Pao daw ginagaya si ganto, ganyan, ganyan, ginagaya daw ng Kim Pao yung love team nito. Naku, ang layo po ng Kim Pao. At Kim Pao pa talaga ang nanggagaya. Grabe naman, ano? So, ayoko na lang talaga mag-talk. Kasi alam naman natin guys kung sino yung mga plastic, kung sino yung mga pakitang tao, nagpo-promote lang, gumagawa ng ingay para lang mapag-usapan. Yan yung mga strategy nila. Samantalang ang Kim Pao naman po, kahit hindi gumawa yan ng ingay, talagang pinag-uusapan. Naku, kahit po nakaupo lang sa isang sulok, itong si Kim Chiu pinag-uusapan, nagba-viral na po agad yan. Si Paulo ngumiti lang, or seryoso lang ang mukha, pinag-uusapan. Tapos sasabihin, Kim Pao pa ang walang originality, ang nanggagaya para lang mapag-usapan. Asa kayo, uy, gawa na lang kayo ng ibang strategy, wag nyo nang idamay ang Kim Pao at wag na kayo dumikit sa kasikatan ng Kim Pao para lang mapag-usapan kayo. Samantala, dumako at pag-usapan naman po natin ang komento ni Miss Princess na atin pong komentor. Sabi niya rito, naniniwala ako na regalo ni Paulo yung bike kasi po sinundo sa Showtime. Pinakita yung design at trinay ni Kim yung bike. Pangalawa po, pinakita sa post na kinuha ni Pau yung bike at isinakay sa car. At ito ngang nakaraang linggo, sinamahan talaga si Kim sa pagbike na gamit yung bili niya. So, parang surprise ganun kay Kimi na sinundo pa sa Showtime para bilhan ng bike. Ganun yung sabi po dito. Kasi meron po lumabas na article na kung saan sinasabing malamang regalo ni Paulo yung bike na milyones para sa first anniversary ng Kim Pao. So, kayo ba? Anong palagay nyo? Pero itong si Miss Princess, naniniwala siya na regalo yon ni Paulo kahit milyones kasi napakagalante naman daw or sadyang galante naman daw talaga itong si Paulo and wala sa kanya yung presyo basta pagdating kay Kim. Dagdag pa nga po niya, opo, kahit si Kim, sabi niya galante si Pao. Na-amaze na lang daw siya kapag nagbibigay si Paulo ng ganyang halaga. At sa isang interview, yung tatak ng wallet ni Pao, nahulaan ni Kim. Sabi niya, alam ko ang tatak. Lagi mo kasi akong nililibre. Yun po ang sagot ni Kim. Ibig sabihin, madalas ang pag magkasama ang Kim Pao, si Paulo talaga ang taya. So, ganyan naman talaga as a gentleman. Kapag magkasama kayo, may date kayo, siya dapat naman talaga, no? As culture natin ganon. Pero kung generous din naman si Kim, wala rin naman pong masama kung share sila. Anyway, meron naman pong nagsasabi na hinatid lang talaga ni Paulo si Kim Chiu doon sa tindahan ng bike kasi nauna daw pong bumili si Paulo ng bike kaya sinamahan niya si Kimi. Kagaya po ng komento nitong si Miss Rosemary, sabi niya dito, ang naunang bumili ng bike ay si Paulo. After how many days, si Kim naman sinamahan ni Paulo. Parang sinundo pa niya sa Showtime kasi may picture si Kimi sa may-ari ng shop. Yun pa rin yung damit niya galing Showtime. Wala lang silang picture together. Pero yung may-ari nagpa-picture sa kanila. Hindi nga lang magkasama at meron din na nag-video na naghintay si Paulo sa labas ng shop. Habang si Kim ay nagtetest ng bike sa loob. Yung bike na yon for delivery. Para kasing may kailangan i-modify at may photo na kinuha gamit sasakyan ni Paulo. At hawak-hawak ang bike ni Kim ng driver ni Pao. Parang pinakuha ng driver niya yung bike.
Ang dami pong espekulasyon, pero ang mahalaga po, ang ending nito is magkasama ang Kim Pao. Kumbaga ay plinano po talaga nila bumili ng bike. Yung couple sila. Charina. Anyway, yun lang po muna ating update sa gabing ito. Maraming salamat sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button at notification bell for more updates. Maraming salamat.